Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Parang kakaunti ang nasagot. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan naman po natin si Lolo. Mga ganito pong panahon, Setyembre, ng panahon ho ng bumaha at magkabagyong Undoy. Kung inyo pong matatandaan, lumubog po itong dulo, yung South Parkway, hanggang dun ho sa Cuyab. And I remember, ako ho yung naka-assign dito nung panahon ho ng Undoy. Ako ho yung pakalat-kalat, ako ho yung sumisigaw, na tama na ho yung mga nabigyan, yung iba naman. Ako ho yung nagbabangka na nagdadala ho sa South Fairway ng sako-sakong bigas. At sumisigaw, kung may tao po diyan sa bahay, kayo po ay bumaba at kunin po ninyo ang bigas. At hindi ko na ho iaakyat yung bigas dyan sa bahay ninyo. Ako ho yung pari na patulog-tulog ho sa Central School nung inilipat po yung mga evacuees mula po dito papunta ng Central School kapag Biyernes, kasi ako po ay nakakatulog na sa pagod. Nagmimisa, nagpapakumpisal, magdi-deliver ng pagkain doon ho sa mga nalubugan. Ako ho iyon, may buhok pa. Noon ho, ako ho iyon. Pagka Huwebes Santo, ako din ho yung pagala-gala, imbis na ho ako'y nasa kumbento, pero ako'y nakikipagchismisan sa mga tri-bike driver. At inaalam ko kung sila'y may pasahero pa. Kapag ka ho Biyernes Santo at Huwebes Santo, ako din ho yung nandiyan sa paligid. At ako din ho yung nagwawalis na napagkakamalang janitor ng shrine ni Lolo Owing. Pag Huwebes Santo din, ako din ho yung kauna-unahang pari na umakyat ho dito sa pagpapaligo, paglilinis, pagpapahid ng langis kay Lolo Owing. At ako din ho yung pari na nakasaksi nung pinapahiran ko po si Lolo Owing. Ramdam na ramdam ko ang kanyang mga litig sa kamay na mayroong nais sabihin para sa lahat. Amen? Itong mga bagay na ito ang hindi mawawala sa isang taong marunong magmahal, ang karanasan pagdating sa Diyos. Bakit? Kasi ang isang taong hindi marunong magmahal, kahit anong ginawa mo sa tao na gusto mong mahalin, pero hindi ka kamahal-mahal, hindi yun matatandaan. Subalit, ang isang taong kamahal-mahal at nararapat mahalin, huwag mong ibibigay ang lahat ng pagmamahal mo, sapagkat sa bandang huli, magsosolo ka na, iiwan ka, masasaktan ka. Kaya kapag ikaw ay nagmamahal, dapat magtitira ka ng para sa iyo, kahit kakaunti. Nung pong tinawagan ako at minessage ng aking kaibigan, Padre, baka pwedeng ikaw ay magnobina para po sa piyesta ng San Miguel Arcangel. Napauuho agad ako kasi September 20. Hindi ko alam na pala'y araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng pagpila, araw ng mga mananampalataya kay Lolo Owing. Traffic. Gusto ko nga ho sanang mag-Robinson muna. Dati kasi ho nun, wala ho yan. Di ba ho ano? Dati wala ho yung mga mall na ho iyan. Talahiban pa at eskwelahan ni St. Peter. Diyan ho iyan. Wala ho iyan. Yung mga tindahan sa tabi, wala ho din. Yung mga sakristang palakad-lakad noon, wala din. Nakuha pa ng eksena sa pari wala ho yan noon. Diba? Kaya ho ako'y umalis
sa dati ko po sa parokya ko ng 2:00 ng hapon para makasiguro na hindi ako magbababalis. Galing pa po ako ng Parian, Calamba. If you remember, pumunta rin ho ako dito para mamalimos sa inyo. Ano ho? Para po ipagawa ko ang simbahan before pandemic. After 2 years, tapos na po ang aming simbahan. Okay? 2 years ko lamang pong naipagawa ang simbahan ko. Bakit? Kasi maraming nagmamahal ng totoo. After 5 years, nito lamang pong August 27, piyesta po ng aming segunda patron Santa Monica, pinadedicate ko na po, pinablessa na ang simbahan. Totally finished na ang simbahan. Bakit uli? Kasi mayroong nagmahal na marunong magbigay. Kaya pala dalawa ang kamay na ibinigay ng Diyos para yung kanan ay magmahal at ang kaliwa magbigay. Hindi pwedeng isa lang kasi hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka naman nagbibigay. Hindi ka naman pwedeng nagbigay nang hindi ka nagmamahal. Ngayon, sabi ho sa akin nung kaibigan ko, Father, ang topic mo po is about panalangin sa balangkas ng espiritual na gabay. Ang hirap. Sabi ko, may balangkas pang nalalaman. Pag sinabing balangkas, ito'y pagtitipon at paghahanay ng mga salitang magkakaugnay. According sa mga major Pilipino, BS Education, major in Filipino, balangkas, dito ginagawa ang lesson plan ng Filipino teacher. Diba? Ibinabalangkas kung ano yung hanay ng plano mo sa buhay. But the question is, if you pray, mayroon bang plano? Kasi sa buhay ng isang mananampalatayang marunong magmahal, ang panalangin hindi pinagpaplanuhan. Tama, mali? Why? If you pray a lot, the graces will come. Not by words, but sometimes by heart. Sabi po ni Pope Francis sa kanyang sinulat about o yung tungkol po sa kanyang sinasabi about prayer. All these echoes that the Holy Father has repeatedly and emphasized that the prayer is not just a devout practice. Kaganda ho nun, ano ho? Hindi isang debosyon ang pananalangin. It is a breathing of the soul. Pakaganda ho. Ano yung kay Pope Francis na it is the breathing of the soul. Kaya nga, kapag tayo ay magdadasal, even it is whisper, kahit bulong na lang ang natitira, continue to pray. Why? Because God is listening. Kahit bulong na lang ng Diyos ang naririnig, pinakamahinang pandinig na, don't stop praying. Continue to pray. Why? Because God is always listening. Kanina po pag-akyat ko, laki na ho ng pagbabago. Ito hong kay Lolo Uweng, dati may salamin, butas lang ng kamay. Diba? Yung para kang magsasanla. Window 1 po, doon po ang tubos, dito po ang sanla. Doon kay Lolo Uweng. Ngayon, bukas na. Ay napakaganda ho naman ng teolohiya nun eh. Di ba ka? Yung butas lamang na yun, isinasangla mo ang buhay mo para sa Diyos. Why? The only free in our life today is a prayer. Continue to pray. Kasi yun na lang ang libre, pero may sukli. Amen? I repeat, continue to pray, sapagkat yun lamang ang libre sa buhay ng tao. Lahat may bayad, even water.
Dasal lang ho ang libre. Pero kapag nagdasal, may sukli pa. Maniwala kayo sa akin, kasi napatapos ko po ang malaki kong simbahan, sa pagdarasal, may sukli pa, ang dami-dami pang sukli, labis-labis pa. Gusto nyo ba? Aba, kanya-kanyang dasal. Dasal ko, dasal nyo. Blessing ko, kabahagi kayo, kanya-kanyang dasal. Di ba ga? Kaya nga sabi ko sa inyo, continue to pray sa buhay ng tao. And that is how our faith will grow. Yun pala yung tinutukoy ni Pope Francis ng balangkas ng pananampalataya. From morning to lunch, dinner, evening, and night prayer is a form of a prayer. Yun ho yung balangkas ng spiritual na gagabay para mas mapalalim. Father, ang dami ho na naming dinadasal, libro nga ho eh. Father, ang dami na ho naming na-memorize. Father, ang dami-dami na nga ho naming dinadasal sa nobina. Tingnan ninyo yung mga babae. Sa mga magdadasal, ang lahat may rosary, may nobina. Sa mga babae hindi magdarasal, ang nakalagay may lipstick, may pulbo, may pamaypay. Pero sa mga babaeng magdarasal, ang dami niyan. Hindi sa dami ng nadarasal. Remember that, hindi sa uri ng nadarasal. Why? Kasi minsan, hindi ibinibigay ng Diyos kung ano ang gusto mo. Ibinibigay niya kung ano ang kailangan mo. Inuulit ko, minsan, hindi ibinibigay ng Diyos kung ano ang gusto mo, ibinibigay niya kung ano ang kailangan mo. Amen? Pananampalataya ay isang napakagandang balangkas ng buhay ng tao para makita mo kung lumalago na ba o paurong ang iyong panalangin. Ang balangkas ng buhay ng tao, hindi sa uri na ikaw ay nakapag-aral o ikaw ay mangmang. Hindi ho sa dahil sa ikay mayaman o dahil sa ikaw ay mahirap. No. Ang balangkas ng buhay ng tao ay kung paano mo isinasabuhay ang Diyos sa buhay mo. Remember, yung kamay natin, ang kanang kamay ibinigay para magmahal at ang kaliwa ibinigay para magbigay. Tatandaan ho natin yan sapagkat walang kahit kailanman na hindi ibinigay ng Diyos para sa mga taong totoong nagmamahal. Sino ang magiging gabay natin? Si San Miguel Arcangel. Wala nang iba. Buhay, pananampalataya, kalakasan, tukso. Sabi ko nga ho kaninang umaga, sa akin pong Facebook page, huwag mong katamaran ng gumising ng maaga. Hindi ka na nga naliligo, nakasimangot ka pa. Abay, anong magiging buhay mo na sa buhay na ito? Di bagat ang sarap ng buhay na ibinigay ng Diyos? Di ba't kaya nga ikaw ay ginising ng Diyos? Hindi para magpasalamat, to have a mission na ipakilala ang Diyos sa kapwa. Hindi ipakikilalang nagbibigay, hindi ipakilalang tinutupad ang mga panalangin, kundi ipakilalang marunong magmahal at marunong magpatawad para sa ating lahat. Amen. Balakpakan po natin ang ating Panginoon.